ay magbe-bake ng madaming cakes. At ang inyong lingkod, wala pa magbe-bake ng madaming cookies. This is a fundraising event. So ito po ay para sa ating mga foreign missions na sila po, meron po tayong grupo na pupunta ulit sa Nepal. Kaya tayo po ay merong fundraising. So ito po yan ay December 21. Yan po ay Sabado. Doon po sa bahay. Ako sa Sapa. Have coffee and tea with us. So enjoy the cakes and the cookies. And December 28 po sa church, dadali po namin ang mga baked goods ni Pastora. May naiwan pa, dadali namin lahat ng iyon. Please support this fundraising event, December 21, 22. Yan po ay Sabado at Linggo. God bless you. Ang handa ang ating mga puso, ang ating mga pagdinig sa pagdating ng mensahe ng Panginoon sa umaga nito na dadalhin ni Pastora Cecil. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Good morning, no? English tayo. Okay na. Siguro po nagtataka kayo bakit late ang Pastor's Appreciation Sunday ng CEMI. Supposedly, ang Pastor's Appreciation ay ginaganap sa buong mundo ng second week of October. Kaya lang po sa dami ng mga activities at maraming mga pinagkaabalahan at nagkasakit ang ating pastora, kaya ngayon po ito ginanap. A call to honor and respect. 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 ay ganito po magkakasaad. Now we ask you, brothers, to respect those who work hard among you, who are over you in the Lord, and who admonish you. Sa Tagalog ay ganito po pagkakasabi, ipinamamanhik namin mga kapatid na igalang ninyo ang mga nagpapagal para sa inyo. Sa ibang version po ay nagpapakasakit. Ang mga pinili ng Diyos upang mamahalan, mangaral at magturo sa inyo. Many years ago, ay sa Bible school po, sa seminaryo, ay tradisyon na po na yung mga freshman students ay welcome natin sa pakaralang Biblia sa seminaryo. At in-invite natin si Bishop natin, no? Bishop Jesse, na to encourage our freshman students ng IBS na magsikap, magpatuloy hanggang makatapos sa kanilang pag-aaral. Excited ako na sasabihin niya. Naupo kami at excited ako at iniisip ko na kung ano ang sasabihin ni Bishop. Parang nakikinig ako at sasabihin niya, tama ang inyong desisyon na maghanda sa paglilingkod sa Diyos at tama ang inyong ginagawa at nasa tamang lugar kayo. Iyon ang ini-expect ko na sasabihin niya. Lahat ay tahimik at excited sa bawat bukas ng bibig ni Bishop. Ngunit nanlaki ang mata ko na sabihin niya ay kung gusto niyong mamatay agad, magpastor kayo. Yun ang sinabi niya na nagbigay. Hindi ko po alam kung na-encourage ang mga estudyante, pero ipaunawa niya kung ano ang buhay ng isang pastor, naunawaan ko ito. Ano po ba yung buhay ng mga pastor? Hindi ko po itinataas, no? Ano po ng mga pastor dito, pastor natin. Silipin po natin ng konti ang ginagawa ng mga pastor. Ang mga pastor, nasabi po ng talanta na binasa natin, ay pinili ng Diyos upang mamahala, upang mga siwa, upang mag-aral at magturo sa iglesia. Ang mga pastor po ay hindi lamang nagpapahayag ng sermon tuwing linggo, gaya nito. Ang mga pastor po ay nangunguna sa mga Bible studies sa iba't ibang lugar. Ang mga pastor ay nagtuturo ng sound doctrine o tamang doktrina upang matatag
Kami po ay pumupunta sa mga funeral services, baptism, communion at marami pa iba. Ang mga pastor ay engaged din sa pastoral care. Nagbibigay ng suporta, nagpapalakas ng loob at ginagabayan ang bawat isa, lalo na sa panahon ng krisis, kalungkutan at kahirapan. Ang mga pastor ay bumibisita sa mga may sakit, ito man ay sa ospital o sa tahanan. Inaayos ng mga pastor ang hindi pagkakaunawaan sa pamilya o maging mga kapatiran sa loob ng iglesia. Ang mga pastor ay sumasama po, sumusuporta sa missions world. Ito man po ay local o global o foreign. 24/7. 24 oras araw-araw sa araw-araw si pastor ay naka-on ang cellphone magdamag. At ang pagiging on-call ay kinakailangan. Dahil kailangan nilang magbigay ng anumang suporta sa sino mang kapatid sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. Isa pong mabuting halimbawa, tinanong ko po si Kuya Olive kahapon. Kasi, I don't know if you still remember, Pastora, tinawag ako ni Pastora Joyce hating gabi at na-aksidente si Olive, ang nagki-keyboard po natin. At kailangan ng kasama. So kahit gabing-gabi yun, ay sinamahan namin siya. Pinuntahan namin sa lugar ng aksidente at sinamahan namin sa police station hanggang mag-umaga. Sa kwayan din po, hating gabi na ako ay pastor doon, tumawag sa akin ang police station, police station, dahil nagkaroon ng gulo sa lugar na yon sa kwayan at nakulong ang ilang miyembro. At doon si Pastora Cecil. Dapat daw, narinig ko ang isang pangangaral ng isang pastor, dapat daw ang title ng pastor ay hindi pastor, hindi reverend, hindi bishop. Ang magandang title daw ng isang pastor ay DS. Bakit DS? DS means dapat C. Mataas ang expectations ng tao sa pastor. Dapat si pastor ay magaling mangaral. Dapat si pastor magaling magturo. Dapat si pastor ay magaling na counselor. Dapat si pastor ay modelo ng kabanalan sa salita at sa gawa. Dapat si pastor ay laging nakangiti. Dapat si pastor ay mahabagin. Dapat si pastor ay laging handang magbigay at laging handang tumulong. Dapat si pastor ay laging yes ang sagot sa lahat ng kahilingan. Alam niyo po, ang pastor ay itinuturo ang tamang order of priorities bilang isang mananampalataya. Dapat number 1 ang Diyos, pangalawa ang pamilya, pangatlo ang trabaho, pang-apat pa lang ang ministeryo. Yan ang dapat na prioridad natin. Ako po bilang pastor ay parang hindi ko nasunod ng tama. Noong panahon ng kasagsagan ng Church Planting Ministries, kasama ko yung mga Church Planting team, 4 ng 5 iglesia at the same time ang aming binubuno. Lalo na kapag panahon ng Kapaskuhan, Disyembre, katulad nito, nagkakaroling kami, nagpupuyan kami upang matiyak namin na ang lahat ng tupa sa lahat ng churches na pinupuntahan namin ay magkaroon ng masayang Noche Buena. That is December 24. Busy po kami sa paghahanda at paggawa. December 24, umaga, ay nagtanong ang anak ko na si Gerard, Ma, anong ihahanda natin mamaya? So sabi ko, nabigla ako, bakit? Sa isip ko, bakit? Anong ihahanda? Bakit kami maghahanda? Nakalimutan ko po ang Pasko at kagalahan kami ng anak ko. Tiniyak namin na okay ang mga iglesia. Nakalimutan ko po ang pamilya ko. Madalas kami po mga pastor, kapag humihingi o may pangangailangan pinansyal ang aming mga anak, noon tayo humingi ng pera ang anak ko, sabi ko sa kanya, kumuha ka sa wallet ko. Sabi ng anak ko si Gerard, sabi niya, bago ka umalis, may pera ang wallet mo. Bakit ngayon wala?
Nanlaki yung mata ko. Sabi ko, para matakpan ang kahihiyan ko. Pera ko yun, gagamitin ko kung saan gusto gamitin. Pero sa totoo lang, nahiya ako. So, sa pastor, hanggang maaari ay hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng walang ibigay. May pagkakataon na tinatawag ako ni Pastora. Sabi niya, Pastora, pakipuntahan mo si sister. Nag-text sila, walang makain. Or kulang ang pambayad sa ospital. Lalo na nung panahon ng pandemic, maraming tinulungan. Yun po ay personal na pera ni Pastora. Noong pandemic, nagpupunta po kaming lahat ng mga pastor dito. Bagamat hindi po kayo, wala kayo dito sa iglesia, pero nandito po kaming lahat ng mga pastor at kami po ay mayroong gawain sa baba kahit 6 lang kami. Nagpupunta po kami lahat dito, nagbabalot ng bigas at grocery items upang ibigay sa mga kapatid na nangangailangan. Kahit na alam namin na may malaking posibilidad na kami din ay magkasakit COVID. Madalas ang pastor kahit may sakit ay gumagawa, sumusunod sa panawagan ng Diyos. Isa pong mabuting halimbawa, ang pastora po natin ay nagkaroon ng karamdaman. Alam ko, kahit niya sinabi, pinauuwi siya ni Pastor Jeff sa Amerika. Pero hindi maiwan ni Pastora ang iglesia. Sabi niya sa akin, Pastora, handa naman akong mamatay. Pero inaalala ang iglesia. Pero ang pagiging pastor, ito ang pinaka-underappreciated word. Bakit po kadalasan hindi napapansin ang ginagawa ni Pastor dahil karamihan nito ay ginagawa sa likod ng tabing o sa panahon ng krisis? Yan ang konting silip sa buhay ng pastor. Ano ang resulta? Ang mga pastor ay na-burn out, nabibigatan. According to Barna Group study, 42% of pastors have considered quitting full-time ministry in the past year due to stress and loneliness. Nadidepress, nai-stress, nalulungkot ang mga pastor. Alam niyo po kung ano ang tatlo na naging dahilan ng kamatayan ng mga pastor? Ang mga lalaking pastor, ang kadalasan na itinamamatay nila ay heart disease, inaatake, nai-stroke. Ang mga babae ay mataas ang pinagmumulan ng kanilang kamatayan ay cancer. Bakit po? Ito ay dahil sa mataas na level ng stress, emotional burdens, and depression. At ang nakakalungkot po, siguro nababalitaan ninyo na mahirap man tanggapin at mahirap unawain. Merong mga pastor na nagpapakamatay. Hindi ko po sinasabing tama, pero ang pinagmumulan nito ay matinding kalungkutan at kawalan ng suporta mula sa iglesia. Trabaho lahat ni pastor. Pastors don't feel supported, lalo na ng iglesia. Sabi ko nga, dapat ang team song ng mga pastors ay awitin ko nun. Sabi ko, oh yes, I'm the great pretender. Mawit ako. Ang mga pastor daw, ang number 1 na nagpipretend lang. Nakabiti, pero sugatan. Pinapakitang malakas, pero siya rin ay malapit ng mabuwal. Nagpapalakas ng loob ng iba, pero siya din ay matindi ang pinagdadaanan. Nagbibigay ng pinansyal na tulong, ngunit siya din at ang kanyang pamilya ay may pangangailangan. Ang mga pastor, ang mga kapatid ko, help! Encourage your pastors. Make them happy. Baka mabalitaan natin ay, sabi ko sa mga church planters, baka mabalitaan ko minsan ay hanapin ka namin, nasa gitna ka ng expressway, nang dadakip ng tutubi. Baka makita nyo ang mga pastor nyo
nandoon sa gitna na superhighway at nagtatakip ng tutubi dahil wala na sa katinuan ng isip. Sana ipanalangin natin ang ating mga pastor. Huwag natin manalangin na sila'y maging matatagan, maging malakas sa tinanguan nilang tungkulin. Huwag na po natin hintayin na ang panalangin natin sa kanila ay yung manong tana. Pakaluluan niya po yung kalagwaan ng Turin. Yun niya po yung kalagwaan ng Banilong. No? Sana huwag po ganyan. Huwag dumating sa panahon na dahil sa paglilingkod ng pastor ay na-burn out hanggang kunin ng Panginoon. Gusto ko po sanang bigyan ng titulo ng mensahe nito na what can you do to help your pastor avoid an early death? Ano pong gagawin natin para hindi agad mamatay si pastor? Do you want your church to be strong and healthy? Ulitin ko po, do you want your church to be strong and healthy? Then behind the man whom God has sent to shepherd His church, ipaalam, ipakita sa Kanya na ikaw ay kasama niya, nakatayo sa Kanyang tabi, tumutulong, nagmamahal, sumusunod at nagpapasakop sa Kanyang pamumuno. Amen po ba? Ulitin ko po, ipaalam, ipakita sa mga pastor na ikaw ay kasama nila, nakatayo sa kanilang tabi, tumutulong, nagmamahal, sumusunod, at nagpapasakop sa kanilang pamumuno. Dalawa lang yung amen. What makes pastors happy? Ano pong gagawin natin? Ito po ay ipapangaral ko base sa alam ko. Alam niyo po, ang lahat ng pangangaral dito sa Pastor's Appreciation ay lahat sinabi na love your pastor, honor your pastor, obey your pastor, imitate your pastor, so encourage your pastor. Ngayon po umaga, ito po yung alam ko, kadamdamin namin. What makes pastors happy? Number one, prioritize face-to-face worship in the church. Lagi po natin naririnig yan. I-prioritize po natin na nandito tayo sa iglesia. Let me remind you, brothers, tapos na po ang pandemic. Tapos na ang pandemic. Tapos na ang online service. Ipinakita ng mga lingkod ng Diyos na doon pa lang sa Bagong Tipan ang kahalagahan ng face-to-face fellowship. As sabi po ni Apostle John sa 2 John chapter 1 verse 12, marami pa sana akong sasabihin sa inyo, sabi ni Apostol 1. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, ngunit ayaw ko nang gumamit ng papel at tinta. Sa halip, ako'y umaasap makapunta dyan at makausap kayo ng personal upang malubos ang aking kagalakan. Natutuwa po ang mga pastor, masaya ang mga pastor na pumupunta tayo dito na sama-samang nagpupuri at sumasamba sa Diyos. Sa 1 Corinthians chapter 16 verse 17, sabi ni Pablo, nagagalak ako sa pagdating ni Estebanas, Fortunato at Akayko. Bakit natutuwa si Pablo? Sapagkat ginagawa nila ang hindi ninyo magawa para sa akin. Nagawa ng tatlo ni Estebanas, Fortunato at Akayko dahil dumating sila na hindi ninyo magawa para sa akin, sabi ni Pablo. Sa 1 Thessalonians 3:10, sa English sabi niya, as we pray most earnestly night and day, that we may see you face to face and supply what is lacking in your faith. Show up, sabi po ng pangangaral ni Pastora noon. Magpakita po tayo, tapos na po ang pandemic. No? Wala pa po ako, tayo po, lahat ay magbe-benepisyo kapag tayo ay pumupunta sa iglesia upang sama-samang magpuri, sumamba ng personal sa Diyos. Wala pa po akong narinig, isa man sa mga miyembro, isa man sa atin dito,
na mas masaya ang online service. Wala pa po akong narinig na ganyan. Madalas ang nagsasabi, mas masarap po ang magpuri at sumamba ng personal na nasa church. Nagkakasama-sama. Yung nakita mo lang si kapatid nakangiti. Yung nakita mo ang mga kapatid na nandiyan kasama mo, lumalakas tayo sa ating pananampalataya. Nag-i-encourage tayo, nagpapalakasan tayo kahit ngiti lang, no? Sabi po ng Hebreo chapter 10 verse 25, at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ang talatay nagsasabi, huwag kalimutan ang pagdalo. Ibig ko sabihin, kailangan pumunta tayo sa iglesia. Salamat sa Diyos, glory to God. Kahit nagpamanta ang malakas na bagyo, ay hindi natin kinintindiyo na nandito tayo upang sama-sama magpuri at sumamba sa Diyos. At pangalawang magbe-benepisyo, una tayong lahat. Pangalawa, ang pastor. Ma-encourage po ang pastor. Nalulungkot si pastor kapag marami ang wala. Huwag patayin sa alungkutan si pastor. Kapag wala po kayo, hinahanap namin kayo. Ang mga preachers po, ang mga pastor na naghahanda ng mensahe, hindi po basta na lang po, pastora o pastor, ikaw ang mangaral. Tapos, hindi po malaking paghahanda kapag kami ay nangangaral. Kami po ay nananalangin, kami ay nag-aayuno, humihingi ng mensahe sa Panginoon. At pagkatapos ihahanda namin ang mensahe nito, nagpa-fasting kami para pagdating ng linggo ay maipahayag ng mensahe ng Diyos. Pero anong lungkot na pinaghandaan mo ang mensahe, pero wala ang nakakarami. Parang ganito lang po yun. Alam mo na darating ang pamilya mo, family day. Naghanda ka, nanood ka sa YouTube kung paano lutuin ang patating, kare-kare, no? Tapos a day before or a week before, ay namalengke ka na, nag-grocery, naglinis ng bahay, hindi makatulog sa excitement kasi darating ang mahal sa buhay. Nagluto ka nung araw na yon, nagluto ka, naligo ka, ninanda mo ang mesa, at habang nakaupo ka, naghihintay ka sa kanila, handa na ang pagkain. Sasabihin, tatawag sa telepono, ma, sorry, hindi kami makakarating. Ma, I love you. Anong sakit? No? Anong sakit ng mga bagay ngayon? Sobrang lungkot. Ang pagdalo sa mga patitipon sa simbahan ay isang mahalagang paraan upang may pakita natin ang ating suporta at pagmamahal sa pastor. Amen. Ito po'y malaking hakbang, mahalagang hakbang na may pakita natin ang ating pagmamahal at suporta sa pastor. Ito din ay pagpapakita, pakinggan niyo po ako, na pinapahalagahan mo ang kanilang gawain at pamumuno. Ang ganda po ng panalangin ni Ma'am Nel na kami po, na tayo ay magpasakop sa kanilang pamumuno. At habang nandito tayo, hindi lang basta tayo nandito, be an active listener. Sana makita namin, alam nyo sa mga branch churches, kapag gawain, may kanya-kanya silang notebook at merong mga ballpen na sa bawat salita mo talagang nakikita mo, nagsusulat ang mga kapatiran sa mga iglesia nito. Sana kapag po nangangaral, minsan tago-tago naman po, ngiti-ngiti naman po. Hindi yung titignan namin kayo, matalim tingin nyo, naghihikab at tingin na tingin sa relo. Alam nyo, ang sakit sa pakiramdam nun na gusto mong ipaunawa sa pastor, haba na naman, tuknang na ko, haba na, oras na. Parang pinapakita mo, tama
bibig mo na nagbibigap. Be an energetic participant. Hindi lang tuwing linggo. Suportahan po ang PDD. Alam niyo po, ang mga pastor, lalo na pag-night, ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya para makapagturo ng maayos. Meron pa kami pakanta-kanta, meron pa kami padrama-drama na inahanda. Kunti na lang magsasayaw kami para dumating lang ang nakakarami. Suportahan po natin ang ating mga gawain, ang mga gawain ng mga youth at yung mga ministries natin, mga small group ministries. Suportahan po ang mga gawain na ito. Natutuwa po si Pastor. Pangalawa, my dear friends, stand by them. Stand by them. Aside from prioritize worship in the church, stand by them. Alam nyo, sa Exodus chapter 17, na nakikipaglaban ng mga Israelita sa mga Amalekita. Nandoon si Moises, si Hur, at saka si Aaron, habang nakikipaglaban sina Joshua at mga kasundaluhang Israelita laban sa mga Amalekita. Andoon si Moises. Kapag itinataas niya ang kanyang kamay, nananalo ang mga Israelita laban sa mga Amalekita. Pero napagod din si Moises, nangawit si Moises. Sa laban nandoon si Hur, nandoon si Aaron, na tinulungan siya na itaas ang kanyang kamay. Tatlo sila na nakataas ang kamay para sumulong at manalo ang mga Israelita sa laban. Habang sina Joshua, patay kung patay, sila ay nakikibaka sa mga Amalekita. Kung kaya, wala sina Hur, wala sina Aaron, wala sina Joshua at mga sundalo, mananalo kaya ang mga Israelita laban sa mga Amalekita? Siguro, oo. Dahil ang Diyos natin ay Diyos na makapangyarihan at gagawa ng paraan para ipagtanggol ang kanyang bayan. Pero mga kapatid ko, ang disenyo ng Diyos sa laban ay teamwork. Sama-sama, magkakasama. So, stand by them, my dear friends. Nalungkot din si Pablo. Nagpakita ng kalungkutan si Pablo dahil iniwan siya ng kanyang mga kasama. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 15, sabi po ng talata, hindi lingid sa iyo na ako'y tinaklikdan ng lahat ng Asia, pati ni Figelo at Hermogenes. Iniwan siya ng lahat na nasa Asia. Iniwan siya ang sakit ng iglesia. Sa 2 Timothy 4:16, walang sumama sa akin, sabi ni Pablo. Walang sumama sa akin na una akong humarap sa hukuman. Wow! Nasa harap ng hukuman, nililitis. Wala siyang kasama. Walang sumama sa akin na una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Sa 2 Timothy 4:10, for Demas, si Demas, because he loved this world, he has deserted me and has gone to Thessalonica. Iniwan din siya ni Demas. Bakit siya iniwan ng mga Kristyano sa Asia? Bakit siya iniwan ng mga tao dito? Kasi ang mga tao ito ay takot na maaresto, takot na mausig ng mga Romano. Dahil noong panahon na yon ay panahon ng matinding pag-uusig. Noong panahon na kailangan sila ni Pablo, wala sila. Si Pablo na nagbigay ng kanyang buhay. Si Pablo na nagtagal para sa kanila. Pero noong panahon na kailangan sila ni Pablo, wala sila. Mapalad ang pastor na may buong iglesia na sumusuporta sa kanya. Pagdaman gano'n na nangyari, nagpakita din ng pasasalamat si Pablo sa ilang mga kasama niya dahil hindi siya iniwan sa laban.
Sino po ang mga to? Mga ilan lang po, si Timoteo, si Lucas, hindi po siya iniwan. Si Timoteo ay isang tapat na disipulo ni Pablo. Kasama ni Pablo si Timoteo sa maraming mga paglalakbay niya sa misyon, no, sa missionary journey. At nanatili siya, si Timoteo, sa tabi ni Pablo maging sa mga mahirap na panahon at sitwasyon. Hindi siya iniwan ni Timoteo. Hindi rin siya iniwan ni Lucas. Doon sa mahihirap na panahon na sitwasyon, hindi siya iniwan ni Lucas. Maging hanggang sa kanyang pagkabilanggo sa Roma, nandoon si Lucas, si Onesiphorus. Sabi po sa ikalawang Timoteo, chapter 1, verse 16, nagpasalamat para nararamdaman mo ang matinding pasasalamat ni Pablo sa Diyos at sa buhay ni Onesiphorus sa talatang ito. Sabi sa 2 Timothy 1:16, pagpalain nawa ng Diyos ang sambahayan ni Onesiphorus. Maraming pagkakataon, ako ay kanyang inaliw. Hindi niya ako ikinahiya kahit ako ay isang bilanggo. Sana po ay may makita ang inyong mga pastor na katulad ni Nahor, katulad ni Aaron, katulad ni Joshua at ng mga sundalong Israelita. Sana may makita Timoteo, Lucas at Onesiphorus ang iglesia nito sa buhay ng inyong mga pastor. Ano mang laban, hindi nyo iiwan ang inyong pastor. Lahat ko'y magsabi. Ang mga pastor, mga kapatid ko, ang number one na target ni Satanas na bumagsak. Talagang kung nakatingin sa inyo si Satanas na isang mata, si Satanas, ang tingin niya sa mga pastor talagang hindi kumukurap dahil gusto niya bumagsak si pastor. Sila ang higit, ang mga pastor ang higit na nakakatanggap ng oposisyon, ng kritisismo at paninirang puri. Sila ang tumatayo, sila ang nakikipaglaban sa mga oso, sa mga serpinyente, sa mga leon, para sa kapakanan ng kanilang mga tupa. Hindi nyo man po nakikita yan, pero yun ang buhay ng pastor. Walang pastor, walang magulang na nagnais ng pagbagsak ng kanyang mga anak, ng kanyang tupa. Mga kapatid ko, suportahan, ipagtanggol ang inyong mga pastor. Pangatlo po, live a Jesus-filled life. Sa 3 John 1:4, ay tuwang-tuwa po si John dito. Kasabi po niya, wala nang hihigit na makapagpapaligaya sa akin. Ano po makakapagpaligaya sa kanya? Kundi ang marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. Diyan po ang isa sa pinakamaligayang sandali ng pastor. Walk in step-by-step practice of the truth. Matutuwa si pastor, yes, kapag nandito kayo. Nakapag-araw ng linggo, ang aga. Sama na rin yung mga late. Basta importante, nandito at nakikita kayo ni pastor. Nandito kayo at nakikinig, yes. Ngunit mas masaya sana kung ang pangangaral, ipinangangaral ni pastor ay ipinamumuhay natin. Grow up, no? Lumago sa pananampalataya. Kung masaya ang mga guro, marami po tayong mga guro dito. Kung nakikita natututo ang kanilang mga estudyante, sila ay tuwang-tuwa. Ang mga pastor po ay higit na masaya kapag nakikita nilang mahalago sa pananampalataya ang lahat. Kapag nakikita ni pastor na namumuhay sa kabanalan ng lahat, natutuwa si pastor, mga kapatid ko. Natutuwa kami. Minsan, tinanong ako ng isang kapatid, sabi niya, pastora, paano mo masasabi na naging effective at mahusay ang isang pastor?
Ang sagot ko kapag nakita namin lumago sa pananampalataya ang tupa. Yes, mga kapatid ko. Tumugon po kami sa panawagan ng Diyos. We have embraced the call of God to be a shepherd. Tinanggap namin ang panawagan ng Diyos. Dahil sabi po ng talata, pananagutan namin kayo sa Panginoon. Na bagamat ang kaariban nito, tinanggap namin ang hamon. Pero ang salitang pananagutan namin kayo sa Panginoon, ito po ay nakapagbibigay ng masidhing pagnanais na magawa namin ang ipinagagawa ng Diyos. Sa Hebreo chapter 13:17, ang sabi po, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawain ito. Sana, mga kapatid ko, pag-arap namin sa Diyos, sana ay taas po kaming makapagsabi sa Panginoon na, Panginoon, narito po sila. Narito po sila. Lumago po sila sa pananampalataya. Sana, pag-arap namin sa Diyos, ay hindi kami managot sa Kanya. Kasi hindi lumago, hindi namunga ang buhay ng bawat isa. Na imbes na mapabuti, na imbes na mabuhay sa kapamahalan, ay nawala pa sa Panginoon. So 1 Thessalonians 2:19-20, ito po ang galak ng isang pastor pag-harap sa Diyos. Sabi po ni Pablo, hindi ba kayo ang aming pag-asa? Bakit pa kami naging pastor? Bakit pa namin tinanggap ang hamon kung hindi ito ang dahilan? Hindi ba kayo ang aming pag-asa? Kaligayahan at ang koronang may pagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Jesucristo pagparito niya. Oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan. Alam ko po sa bawat pastor na kasama ko dito, ang talata nito ay tunay sa amin. Kayo po ang aming pag-asa. Tinanggap namin ang hamon. Kayo po ang aming pag-asa. Kayo ang aming kaligayahan. Kayo ang koronang may pagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Jesucristo pagparito niya. Oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan. Hindi po namin pagsisisihan. Hindi ko pagsisisihan na tinanggap ko ang hamon. Ginawa po namin at gagawin namin ang lahat. Una, para sa ikapupuri at ikararangal ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. At pangalawa, gagawin po namin ang lahat para sa kanyang iglesia. Pang-apat, my dear friends, extend Him grace. Forgive your pastors. Every pastor will make mistakes. Nagkakamali rin po si pastor. Ang inyong mga pastor ay tamod din katulad ninyo. Na bagamat tinanggap ang hamon na magmuna sa iglesia. Na ang tingin na mga tao, ang mga pastor ay Superman, so ang Wonder Woman. Na si pastor dapat lahat ay ginagawa niya. Na si pastor kailangan hindi nabubuwal, kailangan malakas siya. Dahil sa kanya tayo umuhugot ng lakas. Pero kapatid ko, hindi perfecto ang pastor. No one is perfect. Katulad mo, patuloy na nililinis at inuhubog ng Diyos ang pastor ayon sa larawan ni Kristo. Kailangan din ng inyong pastor ang biyaya ng Diyos. Isa lang po ang perfectong pastor. Isa lang ang mabuting pastor. At yan ang Panginoong Jesucristo. Siya lang ang perfectong pastor. Ang pastor niyo po ay meron din kahinaan. Forgive your pastor. Hindi po ako humingi ng permiso sa mga kasama kong pastor.
Pero sasabihin ko po ito. Patawad kung hindi kami nakaabot sa inyong mataas na pamantayan ng pagiging mabuti at mahusay na pastor. May pamantayan po kayo at nakatingin sa aking lahat. Patawad po kung hindi nakaabot sa inyong mataas na pamantayan ng pagiging mabuti at mahusay na pastor. Patawad kung hindi kami naging mahusay na mangangaral. Patawad kung hindi namin kayo nangitian na kayo ay dumaan sa aming harapan. Kung hindi na, kasi po hindi namin kayo, maaaring hindi namin kayo napansin, o maaaring may iniisip-isip pastor. Patawad kung hindi namin nagawang makigalak sa inyong kagalakan. Patawad kung hindi kami namin nakuwang makidalamhati sa inyong pagkadalamhati. Dahil nung kayo'y nagdadalamhati, hindi po namin alam. I-consider po ninyo na marami tayo dito. Kahit ginagawa po namin ang lahat ng paraan upang malaman ang kalalagayan ng bawat isa. Madalas kami-kami, kapag may nakitang kandilang nakasindi sa inyong FB account, buti pa si FB, alam niya, agad-agad, kapag may itim sa inyong account, may kandila, agad-agad, kami-kami ay nagsasabihan. At sinasabihan kami ni Pastora na alamin kung ano ang nangyari kay kapatid. Kailangan abutin si sister, kailangan abutin si brother. Mga kapatid ko, patawad po sa aming mga pagkukulang. Pero ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya, kaya gusto po namin sana na lahat ay makabahagi sa small group, na palagi po namin pinakikiusap, mag-join kayo sa small group para alam po namin kung ano ang nangyayari sa inyo. May din po tayo 1,000 dito, 1,200, may 7 lang po kami. Madalas hindi namin alam. Magkaganon man po, patawad sa aming pagkukulang. Ngunit isang bagay, ang hindi ko ihihingi ng tawad kung kayo ay nasaktan. Minsan sa pangangaral, nasasaktan tayo. Sa kilos, galaw sa salita ni Pastor, nasasaktan tayo. Pero isang bagay lang hindi ko ihihingi ng tawad kung kayo ay nasaktan. Kung nasaktan kayo dahil sa pangangaral ng katotohanan. Ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Ang katotohanan ay katotohanan. Ang inyong mga pastor ay mga lingkod ng Diyos na tinawag upang mangaral, magturo ng salita ng Diyos na nagtatama at nagwawasto. Iyon ang ayunin ng pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi para magtakyot kami dito upang nakita nyo kung ano gaano kami kaganda at nagwapo at gagaling mangangaral. Hindi po. Ang salita ng Diyos ang pinakamahalaga na ipinapangaral para sa ikatututo ng bawat isa. Sa 2 Corinthians chapter 7, 8 to 10, ay ganito po sinabi ni Pablo. Si Pablo ay matapang diretsong magsalita. Hindi ko, sabi ni Pablo, pinagsisisihan ang pagkasulat ko sa inyo kahit na nalulungkot kayo dahil dito. Kahit na nasasaktan kayo dahil dito, nalulungkot nga ako nang malaman kong nasaktan kayo ng kaunting panahon dahil sa ating sulat. Verse 9, ngayon ay nagagalak na ako sapagkat ang kalungkutan niyon, ang sakit na iyon, ang ginamit ng Diyos para akayin kayo na pagsisihan at talikuran ang inyong pagkakasala, kaya hindi kayo napasama dahil sa amin. Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ang salita ng Diyos na kapag may nangangaral dito, nasaktan man tayo. Ako po, kapag may nangaral, tinamaan ako, nasaktan ako. Ito'y tatandaan ko dahil ito ay pagtutuwid ng Diyos sa akin. Sana po, kapag tayo
tayo ay nasaktan, na kapag tayo ay tinamaan daw na salita ng Diyos, pasalamat tayo sa Diyos. Ito po'y pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos sa atin upang tayo ay makabuti. Ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin mo kapag hindi nakapasa sa inyong pamantayan si pastor? O ano gagawin mo kapag nakita mo ang pagkakamali ni pastor? Tatalikuran siya, ipagsasabi sa iba, ikukwento sa iba, o hindi ng kanyang pagbibitiw, o magdesisyong umalis na sa iglesia nito. Nasa apat na yan ang magiging dahilan mo kapag nakita mo ang pagkukulang ni pastor. Talikuran mo siya, ikwento sa iba, tingin ang kanyang pagbibitiw, o magdesisyong umalis na sa iglesia nito. Practical na advice ko po mga kapatid ko. Kahilingan na nanggagaling sa akin. Maaari ko bang hingin? Maaari ko bang hilingin na may pagmamahal na ibigay sa kanila ang parehong biyaya ng pagpapatawad na nais mo rin kapag ikaw ay nagkamali. Kapag ikaw ay nagkamali, kapag tayo ay nagkamali, pinihingin po natin ang pagpapatawad. Sana ganon din po, inihiling ko na may pagmamahal na ibigay sa kanila ang parehong biyaya ng pagpapatawad na nais mo rin kapag ikaw ay nagkamali. Tulungan si pastor. Huwag pong pagtulong-tulungan. Yun po isang salita na natutunan ko kay Pastor Art. Tulungan! Huwag pagtulong-tulungan. Sa 1 Peter 4:8, magiging sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Lahat po tayo dito. Mga pastor, lahat po tayo dito. Ito ang utos ng Diyos. Magmahalan kayo ng ng tapat. Sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Hindi man po perfecto ninyong mga pastor. Marami din po kahinaan, may kakulangan. Ngunit mga kapatid ko, sila ay pinili ng Diyos. Ang Diyos ang pumili upang mga siwa, mga laga ng kanyang iglesia dito sa lupa. Darating ang panahon, lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo. Magsusulit si pastor. Siya ay mananagot, magsusulit siya kung paano niya pinangunahan ang iglesia na kung saan pinili siya ng Diyos. Pero lahat po tayo, magsusulit tayong lahat kung paano natin sinunod ang utos ng Diyos na respetuhin, mahalin, i-encourage at magpasakop sa mga pastor na kanyang pinili na mamuna sa lahat. Unang Thessalonica 5:12, ito po natin talata. Pinamamanhid namin mga kapatid na igalang ninyo ang mga nagpapagal para sa inyo, ang mga pinili ng Diyos upang mamahala at magturo sa inyo. God bless po sa akin lahat. Tayo po lahat ay manalangin. Salamat po, Panginoon. Sa mga ganito pagkakataon na naipapahayag ang iyong mensahe. Dalangin ko, O Diyos, na ang bawat isa ay magkaroon ng malawak na pangunawa at malawak na biyaya para sa iyong mga lingkod. Lahat po kami ay haharap sa iyo pagdating ng panahon. Hindi lang po mga pastor, kundi lahat, Panginoon, na kumilala sa iyo. Kami po'y haharap sa iyo, lahat kami at lahat kami magsusulit sa iyong banal na harapan. Sana, Panginoon, kami po ay naging mabuting pakinabang sa iyong iglesia. Na nakita, Panginoon, na paano minahal mo yung iglesia.
Ganon din po ang bawat isa sa amin, pastor, at lahat kami na naririto na nakaupo. Lahat na nagsuko kay Kristo, ng buhay kay Kristo. Lahat kami, Panginoon, ay magmahal sa gawain ito na ibinigay mo sa lahat. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa. Pagpalain mo. Makita nawa, Panginoon, ang pagmamahalan, pagkakaisa, pag-aabutan ng bawat isa para sa iyo, ay sa aming pagmamahal sa iyo. Salamat po, Diyos, salamat. Pinupuri ka namin, sinasambahan sa aming mga buhay. Tayo po lahat ay tumayo, sumamba sa Diyos. Thank you, Jesus. Oh, God. We worship you, God. We worship you.
Dalangin namin, O Diyos, kami haharap sa iyo, taas noo. Lahat kami. At dalangin namin na sa aming pagharap sa iyo, isasabihin mo, well done, my good and faithful servant. Yun po ang aming pinakadanais. At yun po ang hinihintay namin sa inaharap. Na kami po ay haharap sa iyo, pagsusulit at sasabihin mo na tama, mabuti at tapat na pastor, halika. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. We pray for Brother Fred Bondo, asawa ni Sister Ned Bondo, O Diyos, nagkaroon ng mild stroke. Pray for healing be upon him. Dinadalangin namin si Sister Camille Miole, anak ni Sister Gina Candelaria. Lord, dalangin namin ang kagalingan para sa kanila. Ipatong mo yung kamay sa kanila, O Diyos, at ang iyong kamay na nagbibigay ng kagalingan ay kanilang maranasan. Ganun din, Panginoon, kay Luis Faith Lopez, na kasalukuyan ay nasa ospital. Pray for comfort and peace dahil sa pagkamatay ni Pastor Ramon Lumano. Panginoon, dinadalangin namin ang pamilya ni Sister Fellow God. Ang iyong kaaliwan ay kanilang naranasan. Ganun din, Panginoon, kagalingan kina Joselito Tuwason at kay Pastor Gilbert Tuwason. Lord, we pray for your healing be upon them. Ganun din, Panginoon, karunungan para kay Kezia Lebre, James Marine, na matitake ng board exam, O Diyos. Bigyan mo sila ng karunungan, ang iyong pagawar, Panginoon, ang ibigay sa kanila at mapasa nila ang board exam. Panginoon, lahat po kami ay nananampalataya at naniniwala na nakikinig ka sa lahat ng aming mga panalangin. May panalangin ang aming mga kapatid, O Diyos. Tingin mo kanilang mga panalangin. Sabihin po natin ang ating personal na panalangin sa Diyos. Nakikinig po ang Diyos. Ano man ang kalagayan mo ngayon, ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang ipinapanalangin mo, narito ang Diyos. Hindi may siyang kamay ng Diyos upang hindi ka makabot. Hindi biniyang Diyos upang hindi ka marinig ang iyong panalangin. Say it. Say it. Yes, O God. Yes, Father. Bigyan mo panalangin ng iyong mga anak. Ano man ito, O Diyos? Ano man ito? Walang imposible sa iyo, walang mahirap sa iyo. Panginoon, pakita mo na ikaw Diyos na makapangyarihan na umaabot sa iyong mga anak. Maging ang mga panalangin sa prayer request box, O God. Panginoon, tinataas namin lahat ito. Ano man ang panalangin na hindi pa nasasagot, alam namin, Panginoon, na ito yung sasagutin at may talayunin ka sa lahat ng panalangin at sagot mo, Panginoon. Itinataas din po namin patuloy na hindi kakalimutan sa aming panalangin ang aming pastora. We pray for Pastora Joyce, O God. Complete healing, O God. Kompletong kalakasan para sa kanya. Panginoon, tinataas po namin siya sa iyo kasama sila Bishop at sila Mami Pere. Salamat po, Diyos, salamat. Pinupuri ka namin, sinasamba, inaparangalan, dinadakila sa aming mga buhay. Maging ang padating na pagyong ito, O Diyos, ingatan mo ang iyong mga anak. Ayon sa iyong pangako, iingatan mo bawat isa. Lahat ng mga anak mo, lahat ng mga anak mo sa mga branch churches, sa affiliated church, at lahat ng mananampalataya, ingatan niyo po lahat ng tao, O Diyos, matutong tumawag sa iyo. Salamat po sa inyong pagpapuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen.